Matapos makumplito ang misyon, lumitaw ang notification ng sistema, sinasabi kay Sejan na matagumpay niyang nakumpleto ang Middle Level Manager Quest, at nakakuha siya ng napakalaking 15,000 experience points bilang gantimpala sa pagkumpleto, kasama ang 1,500 Tower Coins, dahil nagawa niya ang kanyang tungkulin bilang Mid-Level Manager sa loob ng itinakdang oras. Dahil sa wakas ay nakumpleto na ang misyon, sinabi ng sistema kay Sejan na, pagkatapos ng 30 segundo, babalik siya sa ika-79 na palapag ng tore. Huminga ng maluwag si Sejan at nagpasalamat sa lahat ng iba pang miyembro ng team sa pag-subscribe sa channel at pag-iwan ng like sa video kasama ninyong lahat, na tutulong sa akin upang maabot ang 20,000 subscribers sa lalong madaling panahon. Tinanong niya ang baby bear kung handa na ang nilalang na umuwi kasama ang bato. At ang cute na nilalang ay masaya na masaya, ipinakita sa kanyang ama kung gaano siya kalakas. Dala-dala ang bato sa kanyang ulo. Humarap si Sejan kay Theo, sinasabihan siyang irehistro ang lahat ng pusa sa nayon bilang mga naglalakbay na mga ngalakal at umakyat sa ika-79 na palapag pagkatapos niyang matapos, at kumaway lang si Theo sa kanyang kamay patungo sa chairman. Sinasabi sa kanya na pagkatapos nilang magrehistro, sila rin ay pupunta sa mga pababang palapag at magbebenta ng ilang gamit bago bumalik. Masigla ang pusa habang itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi sa lahat na sundin ang kanyang pamumuno. At napuno ng tapang at kaguluhan ang lahat ng mga taga-baryo, naghahanda upang sundin ang kanilang bagong pinuno. Samantala, ang pinuno ng mga lobo, kasama si Iona, ay nagpas siyang pumunta sa ika-67 na palapag. Upang makuha ng pinuno ng mga lobo ang Red Locust at si Iona, ay makapag-file ng lahat ng ulat. At pagkatapos nito, sila ay pupunta sa ika-79 na palapag. Humarap si Sejan sa Warrior Rabbit na sinusubukang mag-impake ng isang pinya sa kanyang bag na tela. Sinabi ni Sejan sa itim na kuneho na magmadali dahil malapit na silang maubusan ng oras, ngunit humarap ang kuneho kay Sejan. Sinasabi sa kanya na kailangan lang niya ng isa pang pinya upang makain niya ito pagkatapos niyang makabalik sa bukid. Ngunit bigla, habang abala ang itim na kuneho sa pag-iimpake ng kanyang pagkain, lumitaw ang isa pang nilalang mula sa mga palumpong na naghahanap kay Lady Iona. At nang makita ng itim na kuneho ang nilalang, nakita niya na ito ay walang iba kundi isang cute na babaeng kuneho, na may mas cute pang hitsura ng salamin. At habang nagtagpo ang cute na mga mata ng dalawang nilalang, nagsimulang mamula sila sa isang sandali, at makikita talaga ng lahat na ito ay pag-ibig sa unang tingin. Ngunit ginambala sila ni Iona, sinasabi sa babaeng kuneho na huli na siya. At kahit bago pa man makausap ng itim na kuneho ang kanyang bagong crush, ang oras na 30 segundo ay naubos at ang buong koponan ay na-teleport pabalik sa ika-79 na palapag, na may asul na sinag ng liwanag na tumatangay sa kanila palayo. Nagulat ang babaeng kuneho sa isang teleportation spell, ngunit tinitiyak ng pinuno ng mga lobo sa kanya na ligtas na nakabalik sa ika-79 na palapag ang itim na kuneho. Ngunit nagtaka si Theo, tinatanong ang hamster tungkol sa kung sino ang kuneho, at ngumiti lang si Iona, sinasabi sa pusa na siya ang kanyang bagong estudyante, at tinawag siya ni Iona upang mapag-usapan ang isang mahaba at mahalagang bagay. Ipakikilala pa nga niya ang kuneho kay Sejan at sa iba pa, ngunit hindi tamang oras, dahil medyo huli na ang pagdating ng ginang sa kagubatan. Nagulat si Theo, alam na nagsasanay din si Iona ng mga alagad. Matapos marinig ang lahat tungkol sa kanyang sarili, nagpas siyang ipakilala ng babaeng kuneho ang kanyang sarili kay Theo, magalang na yumuko sa pusa, at sinabi sa kanya na siya ay isang alagad ni Iona, at ang huling prinsesa. Habang lumilipat ang eksena, nakita natin na matagumpay ang teleportasyon, at sina Sejan, kasama ang itim na kuneho at ang baby bear, ay na-teleport pabalik sa ika-79 na palapag. At sa pagkakataong ito, handa na sila, bumagsak sa kanilang mga paa sa halip na sa kanilang likod, at ang lupa ay pumutok sa ilalim ng baby bear, dahil daladala rin niya ang napakalaking bato sa kanyang ulo. Nakabalik na ngayon si Sejan sa kagubatan, at na-nostalgic habang tinitingnan niya ang buong lugar at napagtanto na bumalik na siya sa kanyang tahanan, at ang kanyang bukid ay kasing unlad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na malungkot, masaya siya na bumalik siya sa ika-79 na palapag, na may pakiramdam ng hindi pangkaraniwang pamilyar sa lugar. Pinupuno ang kanyang puso ng kaligayahan.
Ngunit hindi gaanong masaya ang ibang tao gaya ng magsasaka ng tore, at agad na inundayan ng itim na kuneho ang dibdib ni Sejan. Si Sejan ay parang isang sanggol, halos matamba siya, habang hinawakan ng kuneho ang kwelyo ni Sejan, tinatanong siya tungkol sa kung sino ang babaeng kuneho at saan siya nakatira. Tulad ng katangahan ni Sejan sa mga bagay na romantiko, sinabi niya sa Warrior Rabbit na wala siyang ideya, at na ang itim na kuneho ay dapat munang huminahon, dahil walang paraan na malalaman niya ang tungkol sa isang tao pagkatapos lang makita sa loob ng ilang napakabilis na segundo. Iniisip ng magsasaka ng tore na kung ang itim na kuneho ay napaka-cute, kung gayon ay dapat niyang tanungin si Iona kung sino ang kuneho kapag umakyat siya sa ika-siyam na palapag. Medyo naiinis ang ating binata, tinititigan ang lahat ng pinya na nagkalat dahil sa kapabayaan ng itim na kuneho. Ngunit biglang may pumasok sa isip ni Sejan. Habang nakikita niyang kinakabahan ang itim na kuneho, sa pag-iisip na tanungin si Iona tungkol sa babaeng kuneho. Kahit na bobo si Sejan, hindi siya ganoon kabobo na mapalampas niya. Ang malinaw na mga senyales, halos tanungin ang itim na kuneho kung nahulog siya sa cute na babae. Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, maraming boses ang tumawag kay Sejan mula sa likuran. At habang humarap si Sejan sa likuran, nakita niya na ang lahat ng nilalang sa ika-siyam na palapag, kasama na ang ina ng oso, mga minotaur, ang reyna ng mga bubuyog, kasama na ang maraming mga kuneho, na naroon na may malaking halaga ng pagkain, ay malugod na tinatanggap ang ating magsasaka sa ika-siyam na palapag pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Nabighani si Sejan sa mabait na sorpresa na ito, habang siya ay umupo at ang mga kuneho ay naghain sa kanya ng isang malaking mangkok ng sabaw ng gulay kasama ang pritong isda. Sinabi ng mga minotaur kay Sejan na namimiss na nila siya ng husto, at gusto ng mga bubuyog na tikman ng magsasaka ng tore ang kanilang sariwang pulot. Sinabi sa kanya ng mga nilalang na dahil namimiss nila ang magsasaka ng tore, nagpasya silang magluto ng isang piging at magsaya ng isang party sa sandaling bumalik siya sa ika-siyam na palapag muli. Ngunit nagtaka si Sejan kung paano nahulaan ng lahat ang oras kung kailan siya babalik sa palapag. At sa pagkarinig nito, sinabi ng magsasakang kuneho sa chairman na sinabi ni Eileen sa kanila na ang magsasaka ng tore ay darating sa loob ng ilang oras, kaya nagsimula silang maghanda ng maaga. Nakarinig ng pagbanggit sa kanya. Lumitaw ang notification ng system, at nagsimulang makipag-usap si Eileen kay Sejan. Sinasabi sa kanya na kahit hindi siya makakakita ng iba pang katibayan ng kanyang pagbabalik sa ika-siyam na palapag. Napagtanto pa rin niya ang oras sa pamamagitan ng pagtingin sa pag-unlad ng gawain. Na ibinigay sa kanya, masaya ang Dragon Lady na ibinigay ni Sejan ang lahat sa misyon. At nabawasan ang kanyang pag-aalala na bumalik si Sejan nang hindi nasaktan. Ngunit dahil medyo pagod pa rin siya, nagtaka si Eileen kung mahirap ba ang gawain. Ngunit nagsimulang mag-alok si Sejan sa kanya ng isang mangkok ng supas. Habang sinasabi kay Eileen na hindi naman masyadong mahirap ang gawain, at ang paglabas sa ika-siyam na palapag para sa isang pagbabago ay mabuti, ngunit dahil naroon siya ng 3 araw, namimiss na niya ang kanyang bukid at mga kaibigan sa ika-siyam na palapag, at sa isang pagkakataon, may kakulangan ng pagkain, at naisip ng magsasaka na. Mamamatay siya sa pamamagitan ng pagkain lamang ng pinya. Ngunit nagtaka si Eileen, tinatanong si Sejan tungkol sa kung ano ang isang pinya. Tumingin sa kanyang bag, sinabi ni Sejan kay Eileen na nakakita siya ng bagong pananim para sa kanyang koleksyon sa ika-75 na palapag, at matapos niyang i-unpack ang lahat ng kanyang gamit, nangako siya na bibigyan niya si Eileen ng ilang prutas. Napagtanto ni Sejan kung paano niya na-miss ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng status screen kasama ang Dragon Lady, at nais niyang makita muli si Eileen, dahil nababagot na siya nang hindi nakikita ang status screen na medyo na-miss niya ito. Hindi maunawaan kung ano ang kanyang binubulong sa kanyang bibig. Nagsisimulang kamutin ni Sejan ang kanyang ulo, tinatanong si Eileen kung na-miss din niya ang magsasaka ng tore o kung siya ay masyadong abala sa kanyang lolo at ama upang makaramdam ng kalungkutan sa lahat. To be honest, kung malalaman ni Sejan na hindi siya na-miss ni Eileen malulungkot siya. Ngunit bigla, anumang uri ng tugon ay hindi dumadaan sa bintana ng status, at nagtaka si Sejan kung nakikinig sa kanya si Eileen o hindi.
Ngunit ito ay sapat na upang mataranta ang Dragon Lady habang nagsimulang mamula siya habang sumisigaw sa Crystal Ball matapos itong i-mute na labis niyang namiss ang magsasaka ng tore. Ngunit bigla, natapos ang kanilang romantikong sandali, habang ang malaking estatwa ng dragon ay tumakbo patungo sa magsasaka. Tinatanong siya kung bumalik siya kasama ang status screen, sinusubukang takutin siya. At dahil sa malupit na boses na ito, nagsimulang madurage ni Eileen ang crystal ball sa kanyang kamay sa maliliit na piraso. Nagsimula siyang sumigaw matapos tumingin sa sahig, napagtanto niyang nagulat siya ng husto sa boses ng kanyang lolo kaya't naipit niya ng malakas ang crystal ball. At ngayon, tuluyan nang nabasag ang crystal, at kailangan niyang maghanap ng iba upang makausap si Sejun. Lumipat ang eksena pabalik sa ika-siyam na palapag, kung saan bumagsak si Sejun sa lupa matapos ang matinding pagsigaw. Sinabi niya kay Kaiser na halos atakihin siya sa puso. Ngunit hindi talaga masaya ang dragon sa magsasaka ng tore, sinabihan niya ito na kahit nasa ika-siyam na palapag na siya, hindi pa rin niya binabati ng maayos ang kanyang nakatatanda. Iniwan ang usaping ito, sinabi ng dragon kay Sejun na dalhin din ang kanyang baso ng tomato juice, dahil personal na gumawa ng tomato juice para kay Sejun ang dragon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Naguluhan ang magsasaka sa biglaang paghahayag, habang maraming kuneho ang tumakbo papalapit sa kanya. At habang ipinakita ng dragon kay Sejun ang isang malaking mangkok ng tomato juice, nagalit ang magsasaka. Tinanong niya ang dragon kung gaano karami sa ani ang ninakaw niya habang wala siya. Galit na galit ang dragon matapos marinig na inakusahan siya ni Sejun ng pagnanakaw, tinatanggihan niya ng diretsyo ang akusasyong ito. Ngunit sinabi ni Sejun sa dragon na maaaring panasan muna niya ang tomato juice sa kanyang bibig bago tanggihan ang akusasyon. Malakas ang pagpapawis ng dragon habang sinasabi kay Sejun na tumutulong lang siya sa pag-aani. Ngunit nagsimulang sumigaw ang mga kuneho sa dragon, sinabi nila sa kanilang tiyuhin na si Kaiser ay dumaan sa buong battlefield at hinayla pa nga ang buong puno ng kamatis. Matapos mapagtantong tuluyan na siyang nahuli, sumugod si Kaiser sa lupa. Sinusubukang takutin si Sejun sa kanyang galit na tingin. Tinatanong ang magsasaka ng tore kung ang isang ganoong bagay ay mahalaga talaga para sa tao sa harap ng makapangyarihang itim na dragon. Gusto niyang huwag kalimutan ng magsasaka ng tore ang kanyang lugar. Ngunit bigla, lumitaw ang isang notification ng system, sinasabi sa dragon na bumalik na si Eileen. Nagulat ang makapangyarihang dragon, dahil nakita ng kanyang apo ang lahat. At sinabi sa dragon na dahil nabasag ang kristal na bilog, kailangan niyang magmadali upang maghanap ng isa pa. Ngunit pagkatapos niyang nakawin ang mga pananim, ang kanyang lolo ay pinahihirapan parent si Sejun. Galit din si Eileen. Kinain ng dragon ang mahalagang pananim na kahit siya ay hindi malayang kainin. Tinatanong ni Eileen ang kanyang lolo kung alam ba niya kung gaano kahirap magtanim. Natanto na galit sa kanya ang kanyang mahalagang apo. Sinimulan ng dragon na pakalmayan si Eileen, ngunit hindi siya tumigil. Sinabi ni Eileen sa kanyang lolo na hindi na niya muling kakausapin ang isang magnanakaw na lolo. Nasira nito ang puso ng bato ng estatwa ng dragon, kasama ang makapangyarihang itim na dragon. Upang patuloy na pakalmayan si Eileen, sinasabihan siya na huwag magalit sa kanyang lolo. Ngunit tumanggi si Eileen magsalita, at humarap ang estatwa sa magsasaka ng tore. Hiniling sa kanya na magsalita ng ilang katwiran sa kanyang apo na dragon. Napagtanto ang pagkakataong ito, sinabi ni Sejun sa makapangyarihang dragon na isa sa alang-alang niya ang kanyang kahilingan kapag gumawa ng kaunting pabor ang dragon para sa kanya. Walang paraan na ang dragon ay maaaring magalit sa magsasaka ng tore. Ngunit ngumiti lang si Sejun, inaanyayahan ang matanda sa dakilang piging na kanilang ginagawa. At pagkatapos kumain ng maraming uri ng pagkain na inihanda ng lahat ng nilalang ng ika-siyam na palapag, sinimula ni Sejun na putulin ang pinya sa mas maliliit na piraso. Upang maipamahagi niya ito sa lahat ng nilalang ng ika-siyam na palapag kasama ang lolo at ang apo ng mga dragon. Habang tinatamasa nila ang kanilang araw, napagtanto ni Sejun na sa loob lamang ng 3 araw ang ika-siyam na palapag ay nagbago ng malaki. Una sa lahat, binago ng mga kulay abong kuneho ang bukal, at naghukay sila ng isang may kantab na kanal, umaagos sa mga bukid na ginawang mas madali ang pagtutubag. Kahit na si Kaiser ay synchronize ang kanyang crystal ball kasama si Eileen.
upang direktang makipag-usap siya sa pamamagitan ng status window sa kanyang mahalagang apo. Habang lumipat ang eksena, nakita natin na handa ng kalimutan ni Eileen ang mga maling gawain ng kanyang lolo. Dahil kinausap siya ni Sejun para patawarin ang matanda. Ngumiti lang ang dragon habang si Sejun lumapit sa kanya, tinanong siya kung nagkasundo na sila ni Eileen. Dahil nasa magandang kalagayan, ang dragon tinanong si Sejun tungkol sa kung anong pabor ang hinihiling niya, at dumiretso ang bata sa punto. Tinatanong ang dragon kung maaari niyang suriin ang isang natatanging bagay para sa kanya, na kanilang natagpuan sa ika-75 na palapag. Nagulat ang dragon na kailangan ng tao ng isang dragon upang suriin ang isang bagay na kanilang natagpuan sa tore. Habang nag-iiba ang eksena, napadpad tayo sa isang simpleng lupain sa ika-79 na palapag kung saan nakatayo si Sejun malapit sa sinaunang batong tablet. Sinasabi sa dragon na natagpuan niya ang bagay na ito sa tiyan ng reyna ng mga Pulaka. At naglagay ng kalasag si Iona dahil ang banal na enerhiya ay sumisikat mula sa estatwa, ginagawa itong mapanganib at hindi mahulaan. Nagulat din ang dragon na pagtanto na ang mga halimaw ay nagtataglay ng mahika ng pinakamataas na antas, ngunit ang pagkadalubhasa nito ay nananatiling isang hamon para sa kanila. Sinabihan si Sejun na umatras habang binasag ng dragon ang protection at sinimulang suriin ang batong tablet, at biglang nagsimulang maglabas ng asol na ilaw ang artifact. Sinasabi sa lahat na ito ay isang piraso ng isang banal na monumento, na ang ika-9 na piraso, at ang banal na kapangyarihan ay umaagos mula sa bato, na nakikinabang sa mga paligid. Binasa pa ni Sejun na habang mas maraming piraso ang kanyang makakalap, mas magiging malakas ang banal na kapangyarihan ng mga paligid, at ang bagay na ito ay talagang isang item na may ranggong S. Nagulat si Sejun na pagtanto na ang bato ay nireranggo ng klase S, ngunit walang kakayahan. Nagulat din ang dragon, sinabihan si Sejun na ito ay isang pinakamataas na antas na gamit, ginagamit para magbigay ng banal na kapangyarihan, na nangangahulugang ang bato ay isang lihim na artifact, na isang relic ng makapangyarihang Diyos na lumikha. At dito nagtatapos ang chapter na ito.